Alam nyo, nung ako'y naging parish priest sa kauna-unahang pagkakataon, doon banda sa Novaliches nung ang Diocese ng Manila ay napakalaki pa. Novaliches, Muntinlupa, yung ganyang kalaki yung kalawak yung Archdiocese ng Manila. At alam nyo, yung parokya dahil siya'y sub-parish ng Our Lady Queen of Mercy, yung parokya ko ay pangalan ay Divine Mercy. At alam nyo, yung unang 6 na buwan, mayroong mga dinadalang babae, mga dalagita. At pagkatapos ay binababa sa mga jeep, tangan-tangan ng 10 kalalakihan na yung mga katawan ay parang mga kargador sa pier, ang lalaki ng mga katawan, pero nahihirapan sila. Pumipiglas itong dalagita, ang lakas-lakas. At ang sabi sa akin, Father, napoposes. At alam nyo, ako'y natatakot. Lalo na yung unang pagkakataon kasi hindi ko naman alam kung anong aking gagawin. Dahil meron tinatawag na special ministry para sa exorcism. Hindi kahit na sinong pari ay pwedeng gumawa noon. Kailangan may paalam sa obispo. Pero nung ako'y nasa Pasay pa noon, nakakita na ako ng isang pari na taga Davao. Kapag may nagdadala ng napuposes, siya yung tinatawag. At kahit na may bishop doon, minsan tinanong ko yung bishop, Bishop, bakit hindi kayo yung pumunta? Nasa inyo yung fullness ng priesthood. At sabi niya, Lincoln, nakakatakot. Kasi pag totoong espiritu yan ng demonyo, nababasa niya ang kasalanan mo. Sasabihin niya. At alam nyo, noong dinala ko na yung babae doon sa harapan ng tabernakulo, pinasamahan ko sa nanay niya, maraming mga taong pumunta doon sa simbahan. At habang dumadami yung mga taong nanonood, lalong nagwawala. Ang sabi ko, Lord, ano ang gagawin ko? Paano ko mapapaalis yung mga tao? At alam nyo, bigla akong lumapit sa kanila, sabi ko, alam nyo, papalayasin ko yung masamang espiritu sa babaeng iyon. Pag lumabas na, hahanap ng lilipatan. Alam nyo, bigla na lang, 3 na lang kaming naiwan sa simbahan. Sabi ko, Lord, salamat. At pagkatapos kinausap ko yung babae at yung 6 na dinala sa akin, every month ay may mga problema. Iniwan ng boyfriend, nagdadalang tao, hindi maisabi sa mga magulang. Hindi ko kayo tinatakot, ha? Pero sana matakot kayo. Na kapag tayo ay nadidepress, hihina yung ating willpower, pwede tayong maposes. Pero hindi ibig sabihin pag mahina na ang willpower mo, na-depress ka, mapuposes ka na kaagad. Hindi. At ito'y pinahayag sa atin sa Ebanghelyo kung paano yung mga taong nadidepress, lalo na yung mga mahihirap, isinugo ng Diyos si Amos para palayain sila, ipahayag sa mga may kapangyarihan, sa mga mayayaman na huwag nilang alipustahin dahil dinidinig ng Panginoon ang pagsusumamo ng mga mahihirap. Ganyan kabuti ang ating Diyos. At kung nanamnamin lamang ninyo yung 2 pagbasa, para ka nang dadalhin sa langit. Yung dakilang pagmamahal ng Diyos, sinasabi niya sa atin, napakahalaga ng bawat isa sa atin. Na siya ay talagang gagawa ng paraan para tayo ay kaunin sa kailaliman ng dusa. Susugo niya yung kanyang alak, magtataya ng kanyang buhay para tayo'y maligtas. At hindi pa yon, isusugo pa niya ang Espiritu para tayo pagkalooban ng mga biyaya
na minsan ay hindi pa natin alam. Natatakot lamang tayo. Nanduroon na ang biyaya ng Diyos. Kailangan lamang nating lagpasan pati yung ating sarili. Lalo na pag nakita natin ang mga biyaya sa kabila ng ating mga kahinaan, ng ating kasalanan. Kahit na hindi maganda yung ating pinagsimulan, ang magandang balita ay nandirito pa rin tayong lahat. Buhay pa tayo. Dinala tayo ng Panginoon hanggang sa kasalukuyan. At kung makikita lamang natin yung biyayang iyon na kung tutugon lamang tayo sa Kanya, ipagkakaloob niya sa atin ang kalakasan. Katulad ng ibinahagi ni Propeta Amos, sinisita siya ng isang propetang bulaan at ang sabi sa kanya, ikaw ay bayaran. Tinatakot siya. Pero ang sabi niya, sinabi niya ang katotohanan, hindi naman ako propeta. Hindi naman ako nagsanay, nag-aral dyan. Sa katunayan, siya'y ordinaryong tagapangalaga lamang ng hayop at ng halaman. Pero ang sabi niya, ang Diyos ang nagsugo sa kanya. At yung ikalawang pagbasa, ipinapahayag sa atin ang ating dangal bilang mga tunay na anak ng Diyos. At ang bawat isa sa atin, kumbaga mas higit pa tayo kay Propeta Amos, kung mararamdaman lamang natin yung sinasabi at inahayag ni San Pablo, kung gaano tayo kahalaga sa mata ng Diyos. Amen? Mahina. Amen? Very good. Tapos na homily ko, umamen na kayo. Ha? Sapagkat ang ebanghelyo natin ngayon ay naglalakad hindi lamang para sa 12, kundi sa bawat isa sa atin, magsama pa tayo. Ha? Magsama pa tayo. Dalhin natin sila sa Diyos. Dalhin natin ang salita ng Diyos sa kanila. At kapag tayo ay namuhay ayon sa salita ng Diyos, mayroong kagalingan, mayroong kaligtasan. Hindi na tayo kailangan matakot. Sa katunayan, kaya sinabi ng Panginoon, kapag hindi kayo tinanggap, move on. Ipagpag nyo yung alikabok. Have nothing to do with them if they don't want to listen. Move on. Huwag mong hayaang madungisan ka at dahil ikaw ay natanggihan ng isang beses, hindi ka napakinggan, down ka na, disheartened ka na, aayaw ka na. Hindi. Ang sabi is, move on. Move to the next. Continue on doing the good. Continue on the renewal, the transformation of your heart so that you will not only be the one to benefit from the healing that God gives, but you'll be able to impart it to other people. Sa makatuwid, ang kahalagahan ng bawat isa sa atin bilang anak ng Diyos ay hindi lamang tayo susunod sa salita, pakikinggan natin, ipapahayag, kundi pati yung kagalingan ay maigagawad natin sa isa't isa. Kaya mamaya pag uwi ninyo, idulot nyo yung pagmamahal ng Diyos, ang kagalingan sa inyong pamilya. Batiin nyo yung matagal hindi nyo nang nababati. Sabihin nyo, hi, hello, kamusta ka na? Mga simpleng pangungusap na kapag nabatid at matagal nang inaasahan, ay nakapagdudulot ng kapayapaan. At alam nyo, pag nagawa nyo yun, ang unang kapayapaan ay maidudulot sa inyo. Huwag nyong ipagkait sa sarili nyo ang kapayapaang naidudulot nyo sa iba. Amen?